Ngayong araw nga po ng linggo ay maaga kami nagising at maaga rin kami nag-almusal dahil may importante kaming pupuntahan. Basta usapang lakwatsa, hindi magpapaiwan si Mrs. Jan. Uha? Pak na pak! Magmula nga rito sa Bulacan ay babiyahe kami ng 2 hanggang 3 oras papuntang Batangas. Siyempre, kasama na rin ang banding ng pamilya dyan. At isa pa, dadalawin ko na rin ang farm ko doon sa Batangas na may 100 hektarya. Huwag lang sanang mapanood ng may-ari ng farm itong vlog ko para tuloy-tuloy pa rin ang aking kayabangan. Quezon City pa nga lang ang nararating namin. Itong si Bunso, humirit na ng Chicken Joy. Sige lang, Kido. Kahit 100 Chicken Joy pa yan, walang problema. Mabilis ang dala nating sasakyan. Hindi makakahabol sa atin si Jollibee. Jollibee, alam mo na, pag may umorder sa'yo 100 Chicken Joy, wag mong ibigay dahil kami yon. Okay, balik tayo sa road trip. Nasa biyahe na nga ulit kami at paakyat na kami ng entry ng Skyway dito sa may Quezon Avenue. Kung wala lang sanang buhaya ang Pilipinas, hindi lang sanang ganitong kalsada ang meron tayo. Pero kahit na papano, kahit na bugbog sa nakaw ang Pilipinas, meron pa rin tayong kalsada na 3rd floor. Ibang-iba na talaga ang teknolohiya ngayon. Sinong mag-aakalang merong tutubo na napakalapad at napakahaba na kalsada dyan sa taas? Mula Balintawak hanggang Alabang ang kalsadang ito. Kung wala itong Skyway, malamang sa EDSA kami dumaan papuntang Batangas. Ang laking tulong ng kalsadang ito sa mga motorista. Sobrang mahal nga lang ng toll fee. Ito ang ayaw ko rito sa syudad. Bawat kilos mo, bawat galaw mo, pera ang kailangan. Kaya wag niyong paniniwalaan ang salitang tipid pag sa syudad kayo nakatira. Dahil kahit na sabihin mo na hindi ka alis ng bahay para makatipid, malabo yan. Alam niyo kung bakit? Andyan yung Lazada, andyan yung Shopee, andyan yung TikTok. O ha? Pak! Buhay ka pa! Sa may pera sa malita siguro hindi usong salitang tipid. Oops, parang mali. Parang mas gusto nila yung salitang tipid. Tipid sa materyales. Sorry. May bad. Nakaakyat na nga pala kami dito sa taas ng Skyway at kita nyo naman parang wala ka sa Pilipinas. Hanggang 80 nga lang ang maximum speed ng private car dito sa taas ng Skyway kaya hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis. Kaya kung nagmamadali kayo, wag nyo nang tatangkain dahil siguradong huli kayo. Nakababa na nga pala kami ng Skyway at nandito na kami sa South Luzon Expressway. Bago ka nga pala makarating ng Batangas, 4 na malalaking highway ang madadaanan mo. Depende yan kung saan lugar kayo manggagaling. Sa akin kasi pwede akong dumaan ng North Luzon Expressway bago umakyat ng Skyway. Pero hindi yon ang ginawa ko dahil nalalayuan ako. Sa halip ng North Luzon Expressway ang dadaanan ko, sa Commonwealth ako dumaan. Isa sa pinakamalapad na highway ang Commonwealth at binansagan itong The Killer Highway dahil sa dami nga ng banggaan at disgrasya sa highway na ito. At pagkalipas nga ng 1 oras ay nasa parting Batangas na kami, pero malayo pa kami sa pupuntahan namin dahil nasa Santo Tomas, Batangas pa lang kami at nasa boundary ng South Luzon Expressway at Star Tollway. At ito nga ang pang-4 na highway na aming tatahakin. At malayo-layo pa dyan ang pupuntahan namin dahil Batangas City ang pupuntahan namin. At ayan na nga, ilang kimbot-kimbot lang at ilang tulog-tulog lang ni Mrs. Nasa Batangas City na kami. Hindi na umabot ng 3 oras dahil humataw ako sa South Luzon Expressway. Ay alay, nandito na nga kami, nakarating na kami sa bahay ng pinsan kong gwapo. Konting chika-chika lang kami at meeting agad habang hinahantay yung pagkain. Para akong correct dyan, akala mo, geodetic engineer. At pagkatapos ka namin kumain, pumunta agad kami sa farm. Bisitahin ko lang yung farm ko dito. I hate grass. What? Ito? Laki ah. Tuloy kayo dito sa kubo ko sa farm. Presko yung paligid. Ha? Itlog ng ano yan? Mame, ito yung Batangas. Ito yung Romblon. At isa nga yan sa mga lupain na pagmamayari ko. Wag lang sanang unlan ang may-ari ng farm na ito para tuloy-tuloy pa rin ang aking kayabangan. Ito ang pinakamagandang investment kapag may pera ka lang din naman na pambili ng lupa. Patayuan mo lang ng kubo at mag-alaga ka ng maraming hayop at magtanim ng mga kamuting kahoy. Ayos na! Balang araw, pagdating ng panahon, by Aiza Sigera. Ito yung mga livestock. Pag wala kang ulam, pwede kang kumuha dito. Huwag ka lang magpatuka doon sa pabo. Pabo. Di ba kung may Bengali lang, hindi siya nagwa, hindi siya na... At sa puntong ito ay pauwi na nga po kami dahil malayo-layo pa ang aming uuwian. Hindi naman yata masama ang ipagmayabang mo ang pagmamayari ng iba. Huwag mo lang itong aangkinin. Ang pagyayabang ay nasa tamang lugar yan at nasa tamang tao. Huwag nyo lang itong masyadong seryosohin dahil masama ang kahihinatnan nito.
So paano mga master, pauwi na kami. Napapansin nyo ba yung daladala kong supot? Pasyaron sa akin yan ang pinsan ko mga master. Organic na mga itlog yan at kalderetang Batangas. Babush, ingat po tayo lahat and God bless. Baby, I'm